Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para maalaman natin ang kwento ng isang babaeng simbolo ng katapatan, pagmamahal at pananampalataya. Ang kwento ni Ruth. Isang kwento ito tungkol sa pag-asa, pagtitiwala sa Diyos, at kung paano ang simpleng kabutihan ay nagbubukas ng bagong buhay na puno ng biyaya. Kaya humanda na tayo at samahan ninyo akong muli sa isang nakaka-inspire na paglalakbay. At kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon. Nagsisimula ang ating kwento sa isang pamilya mula sa Bethlehem na lumisan dahil sa matinding kagutuman. Ang mag-asawang sina Elimelech at Naomi kasama ang kanilang dalawang anak na lalaki ay tumawid sa lupain ng Moab upang doon manirahan at magsimulang muli. Sa Moab, nakatagpo ng pag-ibig ang dalawang anak ni Naomi at sila ay nag-asawa ng mga babaeng Moabita. Isa sa kanila ay si Ruth, isang babae na may mabuting puso at tahimik ngunit matatag na pananampalataya. Subalit hindi nagtagal, dumating ang matinding pagsubok. Namatay ang asawa ni Naomi at sumunod na pumanaw ang dalawa niyang anak. Nalugmok si Naomi sa kalungkutan. Naiwan silang 3 babae, 3 biyuda, 3 pusong sugatan. Sa ganitong hirap, napagpasisyahan ni Naomi na bumalik sa Bethlehem, sa kanyang bayan, dahil may balita siyang muling nagbigay ng kasaganaan ng Diyos sa kanilang lupain. Hinimok ni Naomi ang kanyang 2 manugang na bumalik na lamang sa kanilang mga sariling pamilya. Mapait ang nararamdaman ni Naomi at inisip niyang mas magiging magaan ang buhay ng 2 manugang kung magsisimula silang muli sa sariling bayan. Nagpaiyakan ang tagpong iyon. Yumakap sila sa isa't isa at isang manugang ang bumalik sa Moab. Ngunit si Ruth, siya ay nananatili. Sa gitna ng luha at bigat ng damdamin, nagsalita si Ruth ng mga salitang nagpatibay ng kanyang pangalan sa kasaysayan. Sinabi niya kay Naomi na huwag na siyang kaawaan at huwag siyang piliting bumalik sa Moab. Dahil saan man pumunta si Naomi, doon siya pupunta. Saan man tumira si Naomi, doon siya titira. Ang bayan ni Naomi ay magiging bayan niya at ang Diyos ni Naomi ay magiging Diyos niya. Isang pangakong puno ng tapat na pag-ibig, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na malasakit. Magkasama silang umuwi sa Bethlehem. Pagdating nila roon, mahirap ang kanilang kalagayan. Wala silang ari-arian, wala silang kabuhayan, at matanda na si Naomi upang muling magtrabaho. Kaya si Ruth, bilang tanda ng kanyang pagmamahal at pagnanais na maalagaan si Naomi, ay nagpasisyang pumasok sa bukid at mamulot ng mga butil na iniiwan ng mga nag-aani. Ito ang ginagawa ng mga mahihirap noon upang mabuhay. Sa kabutihang palad, napadpad si Ruth sa bukirin ni Boaz, isang mabuting lalaki at kamag-anak ng yumaong asawa ni Naomi. Nakita ni Boaz ang sipag ni Ruth. Narinig din niya ang balita tungkol sa katapatan nito kay Naomi, kung paano niya iniwanan ang kanyang sariling bayan at kultura para samahan ang biyudang biyanan. Dahil dito, naging mabait si Boaz kay Ruth. Sinabi niya sa mga manggagawa na huwag sisitahin o sasaktan si Ruth at maging bukas palad sa kanya. Pinayagan din niyang mamulot si Ruth ng mas marami pang butil para may uwi siya kay Naomi. Araw-araw, matiyagang nagtrabaho si Ruth. At araw-araw naman siyang pinoprotektahan at tinutulungan ni Boaz. Sa bawat butil na pinupulot niya, naroon ang sagot ng Diyos sa kanilang panalangin. Nakikita ito ni Naomi at unti-unti siyang nagkakaroon ng bagong pag-asa. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman niyang hindi sila pabinayaan. Alam niyang may gabunting plano ang Diyos para kay Ruth. Iminumungkahi ni Naomi kay Ruth na lumapit kay Boaz ayon sa kaugalian ng kanilang lahi upang hilingin na siya ay gawing tagapagtubos, isang taong maaaring kumukpok at bigyan ng bagong buhay para sa kanilang pamilya. Sa paraang may respeto at kababaang loob, lumapit si Ruth kay Boaz.
At hindi siya binigo ni Boaz. Pinuri niya ang kabutihan at katapatan ni Ruth na hindi lumingon sa mas batang lalaki o sa kayamanan, kundi sa tamang landas. Pangako siyang gagawin ang nararapat upang protektahan si Ruth at si Naomi. Hindi nagtagal, tinupad ni Boaz ang kanyang pangako. Sa pagkakaroon ng pamilyang muli, nagkaroon ng bagong simula si Ruth at si Naomi. Ang luha ng kahapon ay napalitan ng kagalakan. Ang dalawang pusong wasak ay muling hunubog ng pag-ibig at pag-asa. At may isang napakagandang pangwakas sa kanilang kwento. Mula sa lahi ni Ruth ay isinilang ang isa sa pinakamahalagang hari ng Israel, si David, at sa bandang huli, ang Mesiyas. Isipin na lamang kung paano ang kabutihan at katapatan ng isang banyagang babae ay naging bahagi ng napakalaking plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Isang patunay na kahit ordinaryo ang ating buhay, maaari tayong maging instrumento ng kahangahangang pag-asa. Ang kwento ni Ruth ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig ng dalawang tao. Ito ay tungkol sa pag-ibig na hindi sumusuko. Pag-ibig na handang mag-alay at magtiwala. Pag-ibig na nagpapalakas at nagbibigay liwanag sa mga taong halos mawalan na ng pag-asa. Ito rin ay tungkol sa pananampalataya sa Diyos na kahit sa pinakamadilim na panahon ay may ginagawang paraan upang dalhin tayo sa tamang landas. Sa pagtatapos ng ating kwento, naway ma-inspire kayo ni Ruth. Kung minsan ang mga mabubuting desisyon, gaano man kaliit, ay maaaring maging simula ng napakalaking pagpapala. At sana, gaya ni Ruth, matutunan natin ang maging tapat, maging mapagmahal at manalig sa Diyos kahit sa gitna ng unos. Maraming salamat sa pakikinig at kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon. Hanggang sa muli!